Okay, magandang araw po sa ating lahat. Ay magpapasimula sa bago naman nating topic o tema na may pamagat na the specific of redemption. Okay, mga tiyak o partikular na katotohanan tungkol sa pagtutubos ng ating Panginoon. At inaanyahan ko po na tayo po ay tumayo at wala yan. Ay, okay. Ang ating pong basahin ito sabay-sabay ang unang Pedro chapter 1 verse 18 to 21. Tayo po lahat, alam ninyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinatubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa magitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig, at pinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na siya niyang muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Anak, baguhin ito. So, ngayong umaga po ay ating itutuloy ang serye ng ating pag-aaral sa unang Pedro. At ito po ay makikita natin na sa chapter 1 pa lang po nito ay makikita po natin yung kahalagahan ng salitang redemption. Okay? So, yan po, yung word redemptions ay may kaugnayan po ito sa salitang redeem. Okay? Belongs in a litany of words that are attached to the subject na salvation. May kaugnayan po ito sa kaligtasan. May kaugnayan din po ito sa conversion, yung pagbabago, okay, ng iyong pananampalataya. Yung regeneration, yung pagiging kilos ng Holy Spirit, o yung new birth, o pagiging ipinanganak na muli, o yung tinatawag na justification, pag-aaring banal, at gayon din yung inaari kang banal o sanctification. Ang salita pong redemption is an important word for us to understand. At si Pedro po ay binigyan po ng malaking focus ito sa paragraph ng kanyang unang chapter. Okay? At ayon po nga doon sa ating pag-aaral sa 1 Peter chapter 1 verse 13, ay dito po makikita natin, babasahin ko lang po, sabi niya, kaya nga ihanda ninyo ang iyong isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahan kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. So dito po makita natin tinuturuan po ni Pedro ang mga mananampalataya, kasi yung iba nga po ay namatay na, di ba? Pinersecute, di ba? Nasa panahon sila ng persecution, kaya kung saan sila naglipa na. Okay? Ang sabi niya sa mga mananampalataya, take your life seriously. Kung paano kayo nabubuhay, kinakailangan mabuhay kayo ng merong disiplina. Yan po yung ating pinag-aralan. Yan pong ibig sabihin ng gear up your mind. Okay? Yung sabi, isipin sa Tagalog po, sabi, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Kayong parang belt, ayusin mo. Baga lalaban ka sa labanan, kailangan maayos mo. O limang yung mga lalaki, o maluwag yung mga pantalon nyo, baka naman hindi nakakahiya kayo. Right? Ayusin nyo bago kayo pumalaot, pumunta sa gagawin nyo. Ihanda mo yung isipan mo kasi magiging kahiya-hiya ka. Yung po ibig sabihin nyo na you build, okay, your mind. And you need to set your life, okay, sa buhay mo, yung right priorities mo. Okay? Gaya kanina, napakinggan ko sa mga bata, tinuturuan, pag-araw ng linggo, ano priority mo? Pumunta sa SM, mag-swimming, mag-outing. Siguro ng aaga nyo, pag-outing nyo, mga bata naranasan pa sa eskwela. Pag-outing, aga-aga. Okay, hindi makatulog. Pero pumasok, tamad. No, tama ba ako? Tawa. Totoo yan, nangyayari po yan. And even sa church, pagdating ng linggo, parang pahirapan pa. Okay? So, kinakailangan as a Christian,
Set your life, okay? Live your life with the right priorities. Okay? Yan po yung ibig sabihin ng sober mind. Okay? Yung gising ka. Okay? Hindi tutulog-tulog ka dahil sa alak, di ba? Pag ikaw lasing, sakit ulo. Okay? Tutulog ka, hindi ka magising, kaya sakit sa ulo mo. Okay? And also, tinuturuan tayo sa niya to live your life in the light of the future, not for the moment. So, habang nabubuhay ka, hindi lang yung araw na ito o para sa bukas, kundi mararating mo, sabi niya, pagkita natin ng Panginoon, pag nahayag na si Jesus Christ. We're looking forward sa pagdating ng Panginoon. Yung pong ibig sabihin yung fixing your hope means, yung inaasahan mo, hindi mo pa nakikita. Ang inaasahan mo yung pagkikita muli ng Panginoon. Na talagang hindi ka natatakot pag dumating ang Panginoon. Okay? So, dito makita natin na marami pong itinuturo si Pedro sa mga mananampalataya. Sabi niya, kinakailangan maging masunurin kayo. Hindi kayo dapat umayon sa mga bagay na ginagawa nyo nung araw. At sabi niya doon sa verse 15, kayo'y maging banal sapagkat ang tumawag sa inyo ay isang banal. Okay? Kasi ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. So ito, may kaugnayan ito sa ating araw na ito. Yung iba, sineselebrate yung Father's Day. Okay? Sabi dito, if you're going to call God your Father, kung tatawagin nyo raw ang Diyos na yung Father, kinakailangan maintindihan mo yung kanyang responsibilidad and you have Him, yung accountability ng bilang anak. Okay? And you ought to conduct yourselves with an appropriate fear. May pagkatakot tayo sa Father kasi meron siyang karapatan, okay, na tayo yung mananagot sa ating mga kinikilos at siya rin ay may karapatan na disiplinahin tayo. Di ba? Kapag ikaw ay ama, pag hindi magandang ginagawa mo, may karapatan siyang ituwid ka, disiplinahin ka. Sabi nga sa Hebrews, kapag hindi ka pinalo, hindi ka itinuwid, ay hindi ka anak. Okay? So, yan po ang ating ama. Okay? Na siya ay talagang, kung tinatawag natin siyang ama, okay? Dapat yung ating behavior ay ayon sa kanya pagkatawag sa atin. Okay? Kasi may karapatan siya na disiplinahin tayo. So, dito makita natin sa first chapter na ito ng Peter, ay pinapakita ni Peter a call to holiness. Kinakailangan maging banal tayo. A call to virtue. Okay? Yung maayos na pamumuhay. Okay? A call to right priority. Dapat alam niyo yung dapat niyong unahin sa buhay. And also, tinatawagan tayo sa spiritual discipline. Okay? Ang lahat po niyan, mga bagay na yan, ay matatalakay natin sa ating pag-aaral na ito. Okay? Yan po yung background sa verse 13 hanggang 17. Kaya ngayon, dadako ngayon tayo sa verse 18, makikita natin dito, ito yung motivation, ito yung nag-uudyok sa atin. Sabi dito, sa talatang Ingles, sabi niya, knowing that you were not redeemed, nalalaman ninyo na ang pinantubo sa inyo ay hindi mga bagay na pila o ginto. Okay? Sa verse 19, ano sabi? But with the precious blood of Christ. Diba? So, ang isang alipin, ulitin natin, si Joseph, magkano yung ibinenta sa kanya? Hindi nakikinig, 2 linggo ko na sinabi. Magkano? Alala? 20. Okay? 20 pieces of silver. Si Jesus Christ, magkano ibinenta ni Judas? Yung, 30. Okay? Yun lang halaga ng tao. Kayo, pag ni-ransom, magkano kaya ibabayad sa inyo? Di ba? Ano ba? Ni-ransom kayo. Sabi nyo, walang kikidnap sa akin, wala akong value. Okay? Ako yun yung point. Pero tingnan nyo dito, yun ang pananaw ng tao sa kapwa niya tao. Kay Joseph, ang halaga lang yan, 20 silver lang yan. Para kay Judas, ang halaga lang ni Jesus Christ, 30 pieces lang yan. Pero nyo ba, sa harapan ng Diyos, ang kanyang pinili, magkano? Sarili niyang dugo. Yung kanyang buhay. Okay? Kung paano niya pinili ang isang taong makasalanan bago pa nilikha ang mundo. Tingnan niyo to. Okay? Tayo ay tinubos niya sa magitan ng hindi nasisira o ng ginto o pila, kundi sa magitan ng mahalagang dugo ni Kristo na siyang korderong walang dungis. Okay?
Na dito makita natin, pansinin natin, sa verse 20 sabi, itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. Kaya, kung paano meron siyang pinili na tao na ililigtas, pinili niya rin ang kanyang anak na si Jesus Christ para tubusin kayo. Ang tanong, dapat bang ipantubos ang kanyang anak para sa kasalanan ng tao? Kung ang tao ang siyang may kagagawa noon at dapat siyang parusahan. Kaya, I hope na makita niyo yung sovereignty ng Diyos. So kung paano meron siyang pinili bago pa nilikha ang mundo na kanyang tutubusin, pinili na rin niya ang kanyang anak. At dito makikita natin sa ating pag-aaral nito, maintindihan niyo kung sabihin niyo paulit-ulit kung sinasabi sa inyo tungkol sa kaligtasan. Mas malalim ito mga kapatid. At dito, dapat niyo sambahin ang Diyos. Okay? At ito yung gustong ipaunawa ni Pedro. Kahit namamatay, pinapatay kayo, pinepersecute ko sa mundo na ito, napakahalaga ninyo sa harapan ng Diyos. Kung ang tingin sa inyo ng tao ay parang hayop pa, pinapatay kayo. Sa harapan ng Diyos, you are precious. Bakit? Kasi precious ang ipinantubo sa inyo. Nakanya? Okay. So, the word redemption, makita nga natin dito, okay, ay tumutukoy talaga sa pagtubos ng Panginoon. Okay? So, yung nawa ay, sabi nga dito, ito yung pundasyon, okay, ng ating pagtingin o pagharap sa ating pamumuhay when you understand your redemptions. Napahalaga. Hindi nyo po ma-appreciate, okay, yung buhay ninyo, okay, kung hindi nyo naiintindihan ang ibig sabihin ng pagtubos sa inyo ng Panginoon. Okay? So, dito makita natin sa yung salitang redemption, okay, ito ay word redeem nanggaling sa Greek word na luterio. Okay? Ang ibig po sabihin ito ay to set free by a ransom paid. To set free by a ransom paid. Okay? Babayaran ka. Halimbawa, na-capture ka, okay? Para makawala ka, babayaran nyo. Tutubusin ka. Okay? Yun po ang ibig sabihin niyan. So, kaya kinakailangan kung ikaw ay tinubos, yung dapat na pag-uugali mo in a certain way because you have been ransomed. Halimbawa, si Jojo, nahuli ng kaaway, halimbawa, panahon ng gera, prisoner of war siya. Para siya makawala, kasi gagawin siyang alipin o ikukulong, babayaran ko yun. Minsan palitan ng preso, di ba? O ito, yung prisoner ko. Pero iba, nagbabayad yon. Okay? So, yun po makita natin na we owe, okay, kapag ikaw ay tinubos, may pagkakautang ka, okay, sa nagtubos sa iyo, okay? Kung sino yung tumubos sa iyo, yun ang magiging master mo, okay? Kinakailangan ang buhay mo ay magiging consistent sa pagtubos sa iyo, okay? Sa kasalukuyan, yung typical na ransom ay medyo may kaugnayan ngayon sa mga kriminal, di ba? Yung mga kidnap for ransom. Okay? So, sa kultura kasi natin, wala nang slavery. Di ba? Yung may mga slave na kagaya nung araw na sa mga African, di ba? Mga itim, binebenta. Okay? So, wala na tayo dito na way na para tubusin yung tao mula sa prison o kaya naman yung prisoner of war nung panahon ng nung araw, okay? So, yung word na ransom ngayon sa ating kasalukuyan na kultura ay medyo inuugnay na natin ngayon sa kriminal. Ano ba? Pag anak mo, kinidnap, o asawa mo, tutubusin mo ba? Yung iba nga, mga loko di ba? Magkano kaya ako? Ay, mga wanted naman yun, no? Diba? Magkano kaya bayad sa akin para ako'y patayin o matubos o something gano'n, okay? So, ngayon ay makita natin yung ransom ay merong association ngayon sa mga evil people. Okay? Kasi nga, kikikilan ka, hihingan ka ng
pera. Okay? Pero nung ancient time, nung unang panahon, merong kaibahang kahalagahan ng ibig sabihin ng ransom. Kagaya sabi sa inyo, kapag naggera, ano ba yung huling gera sa atin? Hapon, no? Di ba, no? Oo, nabutan mo ba yun? Joke lang, joke. Sa history naman, diba? Tama, no? Okay. Natawa tuloy si Nanay Dalisay kasama. Naalala niyo ba yung panahon ng hapon? Hindi, diba? Okay, joke lang. Noong panahon ng hapon, pag na-capture ka ng hapon, okay, prison ka, no? Pag ikaw ay prisoner nila, okay, kinakailangan ay makikipag-usap yung gobyerno para palayain ka. Okay? Pangalawa, meron tinatawag na servant o slave. Alipin ka naman. Okay? Gagawin kang alipin. Parang si Joseph, ginawa siyang alipin. Di ba? Tama? Binebenta ka. So, gagawin yon ay gagawin kang labor force. Kapag ikaw ay naging preso, di ba? Pagtatrabahuin ka o kaya ka naman na slave, ganoon din siya. Susunod ka sa pinag-uutos ng iyong bumili sa'yo o yung nakakapag-capture sa'yo o yung nakakataas sa'yo. Okay? So, dito makita natin yung salitang redemption, okay, ay ang term na ginamit dito ay lutro. Okay? So, it means, ang ibig ko sabihin ito, babayaran yung price to free a prisoner. Okay? Para makalaya yung isang preso, babayaran niya. And also, babayaran din niya ng price yung isang slave para makalaya na siya. Okay? So, sa case natin, okay, para sa mga mananampalataya, parehas tayo prisoner and also slave. Okay? Kasi, in our case, we are prisoner of a just God. Tayo bilanggo ng isang matuwid na Diyos na meron siyang karapatan na bigyan niya tayo ng parusa na pumunta sa impyerno. Tama? Dahil nagkasala tayo eh. So ano kabayaran ng kasalanan? Kamatayan at kaparusahan doon sa impyerno. Pangalawa, ang kalagayan natin, tayo din ay slave of unrighteousness. Kasi ang ating sarili, okay, ay nasa posisyon na tayo ang dapat sisihin sa lahat ng ating ginawang paglabag sa Diyos. Okay? Si Eva sa si Adan ay makikita natin, no, sabi ng Panginoon, kinain mo ba? Inamin ba ni Eva? Hindi. Tinuro niya, no? Pero sa totoo lang, mga kapatid, lahat ng ating ginawa, wala tayong pwedeng sisihin. Tayo ang may kagawgan, no? Okay? We are slave of unrighteousness. Ibig sabihin, kaya tayo gumagawa ng kasamaan dahil alipin tayo nito. Pag alipin ka, wala kang magagawa eh. Sunod-sunuran ka na lang. Tama? Yun po ang ibig sabihin yun. So, makita po natin dito, ang Diyos ay merong karapatan to hold us guilty at pwede niya tayong isentes ng kamatayan. Pero ganun pa man, ano ang ginawa ng Panginoon? The Lord Jesus Christ provided ransom price. Gumawa siya ng paraan para tayo matubos. Para mapalaya tayo mula saan? Sa kapangyarihan ng kasalanan, slavery of sin, at saka yung prison of divine judgment na ang sentence sa atin ay walang iba kundi yung eternal hell. Ganyan? So yan po yung specific na ginawa ng Diyos. Papalayain niya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo'y alipin ito at hindi lang tayo alipin kundi ay bilanggo tayo. Ibig sabihin, para tayo yung nasa ano ba ito? Yung Muntinlupa, di ba? Yung National Bilibid Prison nyo, di ba? Naghihintay ka na lang ng sistensya. Ganon po ang tao. Dahil sa ikaw'y makasalanan, alipin ka ng kasalanan, wala kang kapangyarihan na labanan ng kasalanan, hinihintay mo na lang yung judgment ng Panginoon. Pag ikaw'y namatay, pupunta ka sa impyerno. So, yun po ang kalagayan ng tao. Okay? Yun po ang napakahalagang na makita natin dito. Ngayon ang tanong sa atin, okay? Saan ba niya tayo tinubos? Okay? Kasi hindi natin maiintindihan ang kahalagahan ng pagtutubos sa atin ng Panginoon kung hindi natin maiintindihan kung saan niya tayo tinubos o yung kalayaan o paano niya tayo pinalaya. Okay?
So, ang tanong, what were we redeemed for? Okay? Saan nga ba tayo talaga tinubos? Okay? Ang obvious answer, siyempre, sabi natin, sa kasalanan, pastor. Okay? Pero tandaan po natin, higit pa doon, makikita natin ang katotohanan, hindi lang po sa kasalanan, kundi sa judgment o yung parusa. Okay? Kasi kapag ikaw ay naging slave of sin, ikaw ay nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos. Diba? Sabi sa Biblia, the soul that sin, it shall die. Diba? Ang lahat na nagkasala ay mamamatay. Ano sabi sa Romans 6:23? Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Hindi lang po, kapatid, physical, kaya po namamatay ang tao physically. Kundi meron pong tinatawag na spiritual death. Okay? Ang sinabi pong death, pagkahiwalay. Yung physical, yung kaluluwa mo, hihiwalay sa physical body mo. Pero pag tinawag na spiritual death, yung kaluluwa mo, hindi makakasama ng Diyos, kundi pupunta sa impyerno. Intindihan niyo yun? So, anybody who sin is going to perish in eternal hell. Yun po ang kalagayan ng lahat ng tao. At doon gusto ng Diyos na tubusin tayo. Intindihan niyo yun? Okay. So, anyone who sin ay mamamatay in their sin unforgiven is going to experience eternal punishment, eternal judgment at the end of God, never-ending, tormented, described in the very vivid term in the Bible. So lahat po ng tao ay mamamatay at makakaranas sila ng walang katapusan, paghihirap, paghahatol ng Diyos, okay? At hindi matatapos na kahirapan na maliwanag po na binabanggit yan ng Biblia. Okay? So, yan po makita natin. So, we are slave of sin. Tandaan natin, yan po tayo tinubos ng Panginoon dahil tayo alipin ng kasalanan. And also, we are prisoners of to the justice of God. Okay? Who has every right to sentence us to eternal hell for the violation of His holy law. Pero, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos have been set us free. Okay? Sana'y maintindihan nyo itong mga kapatid. Okay? Itong pagtutubos sa atin, tayo'y alipin, bilanggo na naghihintay lamang ng kaparusahan. Pag namatay tayo, pupunta tayo sa impyerno at may karapatan ng Diyos na gawin natin. Bakit? Nilabag natin ang Diyos. Pero sa ganun pa man, gumawa siya ng paraan para mapalaya tayo. At ito, mga kapatid, ang glory, pagkalatian at katotohanan ng ating pagtutubos ng Diyos sa atin. Kaya ito yung dapat natin mapakinggan every Sunday. We need to worship God. Hindi yung bobolahin ko kayo, pasisiyahin ko kayo, pakakantayin ko lang kayo, pasasayawin ko kayo. Entertainment, pumunta na lang kayo doon sa concert. Dapat yung malaman ang ginawa ng Diyos sa inyo. Okay? Kasi alam nyo ba na tayong lahat ay nilabag natin ang kautusan ng Panginoon. At kapag tayo lumabag sa kautusan ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, tayo'y mga sinumpa. Okay? Sabi, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ng siya'y isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibiniting sa punong kahoy. Mga kapatid, ganito ginawa ng Panginoon sa atin. Every time na nagkakasala tayo, alipin nga tayo, wala tayong kalakasan na para tayo makawala sa kasalanan. Ang sabi ng Diyos, ang bawat gumagawa ng kasalanan ay kasumpa sa Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Siya ang nag-substitute sa inyo. Pumalit siya. Kaya sabi sa Biblia, walang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan.
Nag-substitute siya. Kayong dapat na sumpain ng Diyos, pero ang ginawa ng Diyos Ama, sinumpa niya ang kanyang anak. Pakita niyo, mga kapatid. Ma-appreciate niyo yun. Okay? Kasi, sabi ng Biblia, lahat tayo, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas, nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ikaw at ako, kasama rito. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinabi sa mga nasasakop nito upang walang may dahilan ang sinuman. At dahil dito, mananagot ang lahat sa Diyos. Lahat ng tao nagkasala, walang humahanap sa Diyos. Eh, Pastor, marami namang religyoso. Hindi Diyos ang hinahanap nila, pampapala lamang. Kaya sila pupunta doon, may panata para mahingi ang gusto nila. Pupunta sila doon para magkaanak o magkaroon ng asawa. Hindi Diyos ang hinahanap nila, kundi ang makasarili nila. Okay? So, kaya makikita po natin dito, sabi niya, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan sa verse 19 ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidalahan ang sinuman dahil nananagot ang lahat sa Diyos. Okay? So we need to be redeemed. Kailangan nating matubos mula sa kasalanan. Sapagkat ang kauwian po ng kasalanan ay divine judgment. Okay? Parusa ng Diyos. At sino po ang mananagot sa ating kasalanan and hold us in contempt and sentence us and has prepared for us the divine judgment ay walang iba kundi ang Diyos mismo. That the ransom price must be paid to God. Ito yan. Nananagot tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan at siya rin, okay, ang gagawang paraan para matubos tayo sa Diyos mismo. Kasi ang kanyang hustisya must be satisfied in a manner which He Himself has determined is acceptable to Him. Okay? So, gagawa rin siya parang. Ang tao gumagawa ng parang, kaya siya gumagawa ng mga reliyon. Akala nila matutuwa sila. Balik lang tayo kay paano to? Si Abel at saka si Cain, di ba? Naghandog sila sa Diyos. Dalawa yon. So, yung isa, inandog niya tupa o hayop na may dugo, tama? Yung isa, mga pananim niya, yung effort niya. So, makikita natin ang tao hati sa dalawa. Yung isa, gagawa siya to please God. Natuwa ba ang Diyos kay Cain? No. Si Abel, ang ihandog niya ito ay simbolo ng gagawin ng Diyos na siya'y mamamatay, siya yung kordero ng Diyos. At yun ang tatanggap sa iyo. Intindihan? Okay. So, dito makita natin yung lalim ng ating pagkakasala o pagiging alipin natin. Sabi sa 1 Peter 1:14, balik tayo sa ating paksa, sabi niya, bilang masunuring mga anak, huwag na kayong umayon sa masamang pagnanasa. Tulad ng ginawa ninyo noon, kayo'y wala pang tunay na pagkakaunawa. So, noong panahon na hindi pa kayo nakakaunawa, wala pa kayong relasyon sa Diyos, hindi pa kayo mananampalataya, ano sabi? Mayroon tayong tinatawag na masamang pagnanasa. Okay? So, the first way to defend our enslavement to sin, okay, ay yung tinatawag na enslavement to lust. Ang tawag po dyan sa New Testament ay epithumia. Okay? Ang ibig po sabihin niyan, ito yung strong desire for what is evil. So, meron po sa ating buhay, parte ng ating katawan, na meron tayong strong desire. Kung papimiliin kayo, gagawa kayo ng mabuti o masama, ang malakas na nakaka-attract sa inyo, yung masama. Kaya tayo nga sinasabi natin kung ano yung bawal, yun ang gusto natin. Yung pang masarap. That's the reality. Okay? So, that's the essential way it is used here
yung strong desire for what is evil. Kung ano yung masama, yung pa ang gustong gawin ng tao, ito ang, ba't nagano? Ito ang katangian ng mga taong hindi pa natutubos ng Diyos o hindi pa mananampalataya. Malakas ang desire niya na gumawa ng kasamaan. Kaya maliwanag po na sinasabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 5, sabi niya, at hindi sa pagsunod lamang sa mga nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga na hindi nakakilala sa Diyos. So ang taong hindi nakakakilala sa Diyos, ang sinusunod nila yung lust of their flesh. Okay? And also, sabi nga dyan sa Romans chapter 6 verse 13, sabi niya, huwag ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan o instrument o slave of unrighteousness unto sin. Yan po makita natin. Okay? And also, sabi po dyan sa Galatians chapter 6 verse 5, tingnan nyo, napakaganda po sabi niya, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. At sabi niya, puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Mga kapatid, ito yung pananaw ng Diyos sa tao. Tayo iba eh. May pakitang tao tayo. Hindi ko nakikitang iniisip ninyo, pero ang Diyos nakikita. At ito ang sabi ng Diyos, puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Nababasa niyo ba isip ng tao? Hindi. Okay, ngayon, nakatingin ba kayo sa akin? Nakikinig ba nga talaga kayo? O, di ba? Ako hindi ko alam. Pero ang Diyos. Di ba? At sabi dito, ito ang sabi ng Panginoon, every imagination, yung likhang isip niya, of the thoughts of man's heart was only evil and evil all the time. Every, only, always. Okay? Yung imahinasyon niya, his desire was wrong. Okay? Every about his desire, yung masamang hangarin niya, was evil. And it was always that way and never any other way. Okay? Yan po ang pagkakilala at tingin ng Diyos sa tao. Kaya nung panahon na yun, ginuno niya ang mundo. Sa panahon ni Noe, sobra ng kasamaan ng tao. At sabi sa Biblia, kung paano nung panahon ni Noe, sa muli niyang pagdadating, ganoon na rin. Ano nangyayari na ngayon? Ano ginagawa ng mundo ngayon? Yung Pride Month, kalaswaan, yung homosexuality, at wino-worshipan nila si Satan na silang nagmama-imagine niya. Yung ganong kasama ang tao. Okay? At ano pa sabi niya sa Genesis chapter 8 verse 21? Okay. Nagunaw na ang mundo noon, naghandog si Noe at ang pamilya sa gandang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito. Sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong, tingnan nyo masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Alam ng Diyos yan. Hindi na ito lilipunin ang anumang mga buhay kagaya ng ginawa ko noon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi niya na lilipunin ng tao sa magitan ng baha. Hindi na nga baha, apoy naman. Okay? Kasi uulit eh. Masama talaga ang tao. Okay? At ibang translation. Okay? Yeah, for the imaginations of man's heart is evil from his youth. Anong ibig ko sabihin yan? Yung the imaginations of the heart are evil from man's childhood. Anong ibig ko sabihin? As soon as he become conscious of his conduct. Of course, yung bata, si Sammy, hindi pa niya alam yung ginagawa niya. Maingay siya, nakaka-distract kay lolo. Kaya hindi niya pa alam yan. Pero yung consciousness of his own behavior, pag lumaki na siya, makes willful choice. They are evil. Ito ang pipiliin niya. Kung ano yung masama, yun ang kanyang gagawin. And they stay evil all his life long. Every imaginations of the thought of his heart. Yan pong ibig sabihin ng Panginoon. Kaya nung sinabi niya, every imaginations of the thought of his heart. Okay? Diba sabi ko sa inyo nung nawala ang anak ni Pastor Ray, sabi niya, Pastor, bakit po
pinayagan ng Diyos na mawala ang aking anak? Sabi ko, hindi ko alam. Alam niyo yung evil ng heart, ng mind ko? Pag sinabi kayo, ano, alam niyo unang pumasok sa mind ko? Kinidnap, ni-rape, patay na. Hindi ganito. Gusto ko lang ipakita sa inyo, totoo itong sinasabi ng Diyos. Yung kaagad ang gagawin sa isip mo, that's your nature. Masama. Di ba? Basta ko hindi ko alam talaga. We ask God, we pray. Okay? Kaya when we are talking about heart, it's also yung ating mind. Kaya sinasabi sa Isaiah, when we talk, when we think about heart, we are talking about mind. Okay? Kung ano yung puso mo, yun din ang laman ng isipin mo. Kaya sabi sa Old Testament, a man thinks in his heart, so he is. Kung ano yung iniisip niya, ay yun din yung kalaman ng kanyang puso. So the heart was the mind. Ibig po sabihin. Okay? You might think that which is most basic to man is his mind. Yan po ang kaibahan sa tao, yung kanyang mind. Okay? Ito ang kaibahan natin bilang tao kaysa sa mga unggoy o apes, animal. Di ba? Ay, naniniwala yung iba na galing daw tayo sa unggoy. Tingnan nyo yung katabi nyo. Sabihin mo, wala ka ba dyan? Hindi. Di ba? Alam nyo, ang tunay na essence of being human is to have a mind that thinks rationally. Nakakapag-isip siya. May talino po ang unggoy. Ang tao. Ang unggoy wala. Tawa-tawa itong mga bata ito. Okay? So, yan pong kaibahan ng tao. May reasoning sila. Bagamat merong mga hayop na tuturuan, kaya lang kung ano lang narinig niya, yun lang. Hindi sila nangangatwira, hindi sila nakakapag-isip, nakaka-invento, whatever, di ba? Kung ano yung nakikita nila, kaya nila. Pero yung pong kaibahan ng tao sa mga unggoy o sa mga hayop. Okay? Meron pong tinatawag na thoughts, okay? Kaisipan that rise out of something called na imahinasyon. Okay? There is something deeper than the mind. Okay? Ano yung imahinasyon? Ano po ba yung imahinasyon? Ay, sabi, yan yung sinasabi sa Isaiah, by the way, na sabi niya ay, gayon man, sabi niya, his heart thinks. So, yung, pag sinabi mo ngayon heart, yun yung pag-iisip mo. Okay? So, ngayon, ano ba ibig sabihin ng imahinasyon? Imagination, okay, is more fundamental than thinking. Okay? Mas matibay po yun, yung imahinasyon kaysa sa pag-iisip lamang. Kasi yung imahinasyon, ito yung nag-e-energize sa iyong kaisipan. Ay, yung mga arkitekto, yung mga artist, di ba? Meron kayong hindi nakikita ng mga artist o mga architect. Ang galing nila, nakapag-isip kaagad sila. O yung mga chess player, di ba? Ilang moves kaya yung isipin? Ako isa, dalawa lang eh. Sila tatlo hanggang 5. Akita niyo yun? Kaya mas matindi yung imahinasyon nila. Okay, so makikita po natin dito, it will be one thing if a man, he really controls by his reasoning. Kapag ikaw ay nakokontrol ng iyong reasoning, okay, pag-iisip mo, if a man was controlled by his reason, he would look at the creation and he would conclude there is a God. Alam nyo, pag ako stress sa buhay, sabi ko nga noong kasama ko yung mga teachers ko, punta tayo sa Tagaytay. Kasama ko ata si Diyos. Doon lang marirelax lang ako. Pag nakita mo yung magandang nature, yung makikita mo yung gawa ng Diyos. Okay? So, dapat ganyan tayo. Sa mga nakabagay na nakikita natin, okay? Alam natin na meron Diyos. Yun ang dapat magdikta sa atin. Okay? At yan po sinasabi sa Romans chapter 1. Sabi, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa mga kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil mismo sa kanilang kasamaan. Okay? Masama talaga ang tao. Hinadlangan nila ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman nila sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon sa pagpapahayag sa kanila ng Diyos. Okay? Bakit? Paano? Mula pa ng likhain ng Diyos ang salibutan, yung creation.
Ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kapangyarihang walang hanggan, ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang ginawa by means of creation. Kaya pag nakakita kayo ng napakaganda ng mga creation niya, there is God. Meron ba kayong garden sa bahay? Pag meron kayong garden, maraming bulaklak. No, ganda naman. Sino nag-aalaga nito? No. Tingnan niyo yung ganda ng creation. Yung mga nasa bundok, yung mga, sabi, hindi na, meron ba nagme-maintain na tao doon? Wala. There is God. Maliwanag yun. Kaya sabi, walang may dadahilan sila. Kahit na alam nilang merong Diyos, hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinarasalamatan man lang siya sa halip, naghaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya nadiliman ang kailangan nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na mga hangal. Yan po ang mga katwiran ng mga atheist, nagmamarunong, walang Diyos. Hindi ako naniniwala na meron Diyos. Ang sabi ng Biblia, hangal sila. Nagmamarunong, pero sila yung hangal. Okay? Ngayon ang tanong, bakit nga ba hindi nila pinarangalan ng Diyos? Yun nga po, dahil sa kanilang kasamaan. Okay? Bakit? Why will we do that? Bakit nila gagawin yun? Because there is something more dominant sa tao than rationality, yung kanilang pag-iisip. And it is, the evil desire in the heart. Kung paiiralin lang nila yung tamang kaisipan, wastong isip, pag tinignan mo yung creation ng Diyos, meron talagang Diyos. Pero bakit hindi yun ang nananaig sa kanila? Ano sabi? Because of the evil desire in their heart. At yan po yung sinasabi sa Romans chapter 2, verse 15. Ipinakita ng kailang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Okay? So, sa puso ng tao, may iniligay ang Diyos. Pinatunayan ito ng ano tawag doon? The conscience. Sapagkat kung minsan sila sinusumbatan nito, di ba, pag gumawa ka ng kasamaan, guilty ka. Kung minsan naman, sila pinagtatanggol ito sa isipan. Pero dahil nga nasanay sila sa kailang gawain, paulit-ulit nila, yung mali, nagiging tama. At yung tama, nagiging mali. So, dito po makita natin, higit sa ating kaisipan, tamang kaisipan, naapektuhan po tayo sa ating mga kinikilos o ginagawa. Ano po sinasabi ni James? Ang sabi nga po ni James, yung ating imahinasyon, it were last conceived. Okay? So, ibig sabihin, down deep in the inner working of being a man, ibutura ng puso ng tao, mayroong tinatawag na lust o pagnanasa. At ang sabi ni James, kapag ito ay nahikayat ka and it entice, ito ay manganganak ng kasalanan. At kapag ikaw ay nagkasala, ano mangyari? Mamamatay ka. So, maliwanag po mga kapatid, hindi po ito rational, yung pag-iisip mo, pwede yung evil desire. Basahin natin sa Tagalog. Sabi nito, kundi ang bawat tao ay natutukso pagkat nahihilas sa sariling masamang pita o lust. At nahihikayat siya. So, there is an evil desire sa tao. Kaya siya nahihikayat. Kaya siya nagkukomit ng adultery, nagnanakaw, dahil meron siyang masamang pagnanasa. At ito yung nanghihikayat sa kanya. At sabi nito, kapag ikaw ay nahikayat, at kung magkagayon ang kahalayan, kung maipaglilihi, ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pag malaki na, ay namumunga ng kasalanan. So, nagsimula po yun sa evil desire ng tao. Okay?
So ano po yung sinasabi ng Romans chapter 1 verse 32? Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang gumagawa nito. Ngunit ano? Patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba ay gumagawa. Yun yun. So, makita natin na lahat ng gumagawa ng kasalanan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tama? Alam nila ang utos ng Diyos at mamamatay kayo ng parusa. Pero anong ginawa ng tao? Patuloy pa sila na gumawa nito. Nag-e-enjoy pa sila. At hindi lang sila nag-e-enjoy, natutuwa pa silang yung iba gumagawa nito. Hindi nyo napansin ang nangyayari sa mundo na ito? May ginagawa na silang kasalanan, nanghihikayat pa sila. Paano nangyari yun? Nagsimula yun sa masamang nasa ng tao. Okay? So, dito makita natin yung talamak. There's something more profoundly human than rationality, and that is lust. So, yung talamak sa buhay ng tao, hindi lang yung makita natin na yung kanyang karunungang kaisipan, kundi yung kanyang masamang pagnanasa. So, ang tao, man is dominated by that lust, and it pollutes his reasoning. Kaya narurumihan ang kanyang ginagawa. Okay? Dahil sa masamang pagnanasa ito. Kaya maliwanag po ang sinasabi ni Jeremias. Ano sabi ng Jeremias? Sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya. So, ibig sabihin, yung puso mo, yung isipan mo, mandaraya yan, nanloloko ka ng tao. At walang katulad. Wala nang lunas sa kanyang kabulukan. Bakit? Mayroon siyang masamang pagnanasa. And that's the reason kung bakit yung iba nang bubudol-budol, nanloloko. Yung pinaghirapan mo na pera, kukuhanin niya dahil sa kanyang lust o masamang pagnanasa. Okay? So, yan po maliwanag na makita natin na mula sa kaisipan ng tao ay merong corruption and fallenness. Okay? Dahil nga mandaraya ang puso ng tao. So, makita natin ito na yung lust na ito, ang siya nagpapalakas sa kanya para gumawa siya ng kasalanan at para masira ang kanyang kaisipan. So, makita po natin sa pangyayari. Kung ikaw ay talagang matino, ayos yung kaisipan mo, okay? Titigil ka sa immoralidad. Diba? Kagaya yung sinasabi niya. Meron bang ginawang third sex? Wala. Pero ngayon naglipa na sila. Meron pa silang month na kinukuha. June. Pride month. Alam niyo yung pride, diba? Sino ba yung unang nag-pride? Si Satanas siya, si Lucifer. Imagine niyo. Tapos kinuha pala yung rainbow. Ang rainbow sign yun na hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo by means of blood. Diba? At bakit ba nga niya ginawa pinarusahan ng mundo? Dahil sa kasama ng tao. Because of the sin, sexual sin o immorality. Diba? Tama? And even Sodom and Gomorrah. Tama? So, inuulit lang nila. So, ang tao, kung talagang matino siya, he will stop committing murder. Diba? Hindi magandang, gawain to. It's a horrific crime. Okay? Na patayin mo ang buhay ng tao. So, makita po natin dito, man is so corrupt. Okay? Ito ang siyang sumisira. Okay? Nakakatakot na nangyayari sa buhay. At alam natin yan, sa Amerika. Buti nga, wala pa dito Sa Amerika, sa eskwela, ita mo. Di ba kayo, may anak kayo, pupatayin niyo sa public school. Alam niyo, safe doon. Pero anong ginagawa ng mga taga doon sa Amerika? Mamama rin. Papatayin ang buhay ng mga bata. Imagine niyo yan. Okay? So, yun po ang makikita natin na nangyayari sa mundo ngayon.
Hindi pangkaraniwan o pagkakaiba. Ito yung nangyayari. It is a normal, okay, na nangyayari sa mundo sa ngayon. Ang tao ay punong-puno ng apoy ng kasamaan, galit, okay? At kaya handa siyang pumatay. And that's the reality ng humanity. Okay? Kaya ano sabi ng Panginoon na sa Matthew, if you may not kill, hindi ka man pumapatay. Ano, pastor, hindi pa naman ako papatay, ipis pa lang napapatay ko. Ay, o lamok. Okay? Pero sabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 5, verse 21 to 22, narinig nyo na inutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mo pamatay ay mananagot sa hukuman. Ang sabi ng Panginoon, ngunit sinabi ko na sa inyo, ang sino mang pupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino mang magsabi sa kanya ng kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kita niya. So, hindi yung aktual na sasaksakin mo siya, babarilin mo siya, sasakalin mo siya, para mapatay mo yung kapwa mo o yung kapatid mo. Yung magalit ka na, yung punong-puno ka ng galit at puot at mumurahin mo siya. Ang sabi ng Panginoon, in your heart, pumatay ka na. Ayan. Ano pa sabi sa Matthew chapter 5 verse 27 to 28? Narinig nyo, huwag kang mangangalo niya. Ngunit sinabi ko na sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa ay nangangalo niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Ayan. Sabi nyo, kahit kung sin of adultery ay halos lahat ng lalaki o sabihin natin baliktad, babae sa lalaki, pag meron kang masamang pagnanasa sa babaeng iyon o sa lalaki, baliktad, mayroon ka ng kasalanan, mangangalo niya. And sad to say, sa ngayon, ang babae naman talaga, nagpapasexy na talaga. Gustong-gusto magpapansin pa. At isa sa mga katwiran ng narinig ko sa nagpapatato, para pansinin sila. Kasi pag nagtato ka, hahabulin, babasahin mo yung tato eh. At para sa kanila raw, nagsasabi yung kasama ko, kasi matanda na. 66, basta 60 plus na siya, noon pa siya nagpatato. Para attraction daw yung nakaka-sexy. Imagine nyo. So, that's the evil. At alam natin, ang tato, sa kulungan lang yan. Ngayon, pati babae. Mga kapatid, this is the truest reality of the heart of people. Napansin niyo? Masama ang tao. So, pag sinabi natin tayo tinubos, we were redeemed out of slavery, being absolutely controlled by your lust and evil imagination. That's the first thing. Meron pa tayo sa susunod. Pero makita niya, until now, makikita natin, merong evil tayo. Kaya ang Diyos patuloy tayong inililigtas. Kung dati noong gustong-gusto natin yan, natutuwa pa tayo na gawin ng iba. Pero ngayon, once na nagawa natin yan, nagsisisi tayo. And that's the reality na tinubos ka na ng Panginoon. Kasi hindi ka na nag-e-enjoy. Ang mga unredeemed, natutuwa sila at naghihikayat pa sila, gayahin sila. Nakita yung kaibahan? Tama? From time to time, yung ating imahinasyon, masama pa rin minsan. At lalo na sa mga lalaki, sabi nga ng mga pastor, walang matino. Pag ikaw ay kinikayat na ng babae, si Solomon, si David, hulog sa chicks. Di ba? The best way is tumakbo ka, katulad ni Joseph. Maraming pipikit-pikit ka, o kaya kakanta ka na, tukso, layon mo.
And andun ka eh, takbo, huwag kang pumunta sa nightclub, huwag kang pumunta sa mga malulaswang mga lugar. At yung panoorin. Kasi kahit hindi mo ginagawa ang bagay na yun, nag-iisip ka pa lang sa imahinasyon mo, nagkakasala ka na sa Diyos. At kung ikaw ay galit sa kapatid mo, nagkakasala kayo. Kaya yun po nga kapatid, yan yung mga bagay na nakikita ng Diyos at hindi nakikita ni pastor o nakikita ng nanay at tatay ninyo. Pwede kayong magtago sa asawa ninyo, pero sa Diyos, hindi tayo pwede magtago. At yan tayo tinubos ng Diyos. Yung evil, imahinasyon, and lust, o masamang pagnanasa natin. Sa susunod na linggo, pag-aaralan natin yung tinatawag na hindi lang sa lust, kundi yung ignorance natin. Akala nyo matalino kayo. Ang sabi sa atin ng Panginoon, ignorante tayo. Okay? May mga bagay tayong ginagawa na hindi natin alam na mali pala. Kaya doon din tayo tinubos ng Panginoon. Tayo po yung nanalangin. O aming Diyos, kami nagagalak at natutuwa na Ikaw yung aming Ama. Nasa simula pa lamang ay may pinili ka sapagkat kung wala kang pinili, lahat ng tao ay pupunta sa impyerno dahil sa kasalanan namin. Sapagkat Ikaw isang makatarong Diyos ng lahat na nagkasala ay dapat parusahan. Ngunit Lord, we thank you so much that you design also, bago pa rin nilikha ang mundo, dinesign mo na rin yung kaisa-isang mong anak, which is our Lord Jesus Christ, na siya yung mamatay, siya yung paparusahan, yung galit mo, yung puot mo sa Kanya, yung inis mo, yung parusa na dapat sa amin na ibinigay mo sa Kanya. At because of that grace, Lord, naligtas mo kami na kayong mga pinili. And this is the reason, Lord, we want to worship you. We want to give our life, Panginoon. Ito yung mag-motivate sa amin, Panginoon, na talagang pasalamatan ka namin, Lord, sa aming buhay. Kasi kung hindi mo kami tutubusin, Panginoon, mapapahamak lang kami, maghihintay lang kami ng kaparusang walang katapusan na parusa doon sa impyerno. And Lord, we thank you for choosing us, Lord. And we also thank you for choosing your Son to die in our behalf, na dapat kami ang parusahan. Kaya, Lord, we give our life to you. Hindi namin kaya because of the evil desire, bad imaginations or lalas sa aming buhay na hindi namin kaya because we are slave, we are prisoner. But we thank you, Lord, for your grace. Thank you for your blood that satisfies our heavenly and just God. And thank you for giving us a brighter life through our Lord Jesus Christ. Ito po, Panginoon, ang aming pasasalamat. At sana'y tanggapin mo ang pagpupuri namin ito sa pangalan ng Jesus. Amen. At amen. Puri natin ang Panginoon.